Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Biyernes at 3 ng Marso, magandang gabi Pilipinas, kabilang na mga OFW. Etong mainit na issue mga KP. Diary ni retired SPO3 Arturo Las Cañas. Parang pang telenovela sa kanyang pagharap sa Senado sa Lunes, alin sa kwentong totoo o kwentong kutsero. Yun. Posibleng ginagamit daw si Las Cañas ng dilawan para makapagkaso sa International Court laban kay Pangulong Duterte. Naku, sa Lunes na pala yan, no? Oh! So, ibig sabihin po niyan, meron pang 2 araw po na makapaghanda ang ating pong mga kagalang-galang ng mga senador. Lalong-lalo na ho, yung 10 senador na nagpumilit na pasilitahin itong si Las Cañas. So, by Lunes, handa nyo na yung mga matitinding tanong ho ninyo. Kung bakit nga ba bumaliktad itong si Las Cañas. At siguraduhin nyo, yung mga makikinig ho, hindi nakatunganga at nakagano na, wala palang laman ang sinasabi nito. Ba't pa pinagpatuloy ito? Yun. Sige, magpadala ko kayo ng inyo pong mga salubin dito po sa aming pong Facebook page at babasahin po natin mamaya. Ito nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Mainit na issue, balitaan at investigahan. Umpisa na! Biktima ng rent-a-ngay scam, patuloy ang kalbaryo. Nawala na ang sasakyan, hinahabol pa ng bangko, sindikatong sangkot. Hanggang ngayon, hindi mapanagot. Alamin sa Kilos Pronto. Tito, wag po! Pakiusap na mga pamangkin. Sa demonyong tiyuhin na mga ito, mabuti na lamang na isumbong sa kapitbahay ang manyakis na yoitits. Makakalaboso, alamin sa Kilos Pronto. Ang kabataan kapag nagkatuwaan, walang pakialam sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang katwiran, bahala na si Batman. Ano kayo, Superman? May powers para iwasan ang aksidente sa lansangan? Sa Elliptical Road sa Quezon City, panoorin ang mga kabataang hunghang. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, pasaway na bus driver si EDSA. Ang mamang tsuper, ang tigas ng muka. Booking na sa mga traffic enforcer, nakikipagtalo pa. Ang sarap hambalusin ng batuta. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Mga ka-KP, eto naaktuhan ho namin, pasaway na bus. Etong bus na to, yung driver niya, kengkoy na, pasaway pa. Hindi sumusunod sa batas ng trapiko. Marami yan. So, nako, alam niyo ba, tinakbuhan ang mga traffic enforcer ng masakote
nakipagmatigasan. Lika nga sandali dito, Totoy, baka kung wag mo lang gagawin sa harapan ko yan, ha? Nagbigat tuloy ang dala ng traffic, panoorin. Tinatayang humigit kumulang kalahating milyong sasakyan ang dumaraan sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA araw-araw. Kaya naman, iba't ibang paraan ang pinatutupad ng otoridad para man lamang maibsan ang mabagal na daloy ng trapiko. Pero nito lamang at 10 ng Pebrero, naaktuhan ng Kilos Pronto Team ang isang bus na nakabalagbag sa gitna ng Guadalupe Bridge sa EDSA Mandaluyong. Alinhina ng 2 MMDA traffic enforcers sa pakipag-usap sa tsuper nito na tila hindi natitinag. Napagalaman ng KP team na hinabol ang Baclaran Metrolink bus na may plate number ACC 8732 at body number B611 na mga traffic constable dahil tinakbuhan sila nito matapos sitahin sa paglabag sa batas trapiko. Open door kasi sir, tapos yung driver ayaw magbigay ng lisensya. Kaya ang ginawa namin, hinabol namin dito. Driver nakikipagmatigasan sir, wala daw siyang violation. Matapos abutan sa lugar ang umeskapong bus, nakikipagmatigasan pa ang tsuper nito at ayaw ibigay ang kanyang lisensya. Ang naturang argumento nagdulot na matinding pagsisikip sa trapiko. Kinailangan pa ang karagdagang puwersa ng MMDA para mapalambot ang matigas sa bunbunan ng tsuper. Sa huli, natikitan din ang pasaway at hindi umubra ang kanyang kabruskuhan. Okay, Ben, kita nyo naman, kapag ganun ho, ang ating po mga MMDA constable, kapag pinaparo ang mga bus ho niyan, Abay. definitely, ang dambuhala po ng bus, kakainin ho niya yung buong linya ho, o yung buong lane. So yung po nasa likuran ho niya, apektado kaagad yan. Sana ho yung MMDA, gumawa ho kayo ng mabilis na proseso. Tama. Kapag meron kayong pinara, may na-flag down ho kayo na isa pong abusadong driver, dapat ipatabi kaagad, huwag nang humarang-harang doon. Tama. Di ba? Usually. Kung minsan kasi, alam mo Lex, may mga talagang pasaway. Na kapag matigasan ka pa, ito'y kulokoy ng mga driver ko minsan. Kulang kuminsang respeto itong mga drivers na to. Pero sa mga tama ka kanina, di ba? Dapat na talagang May proseso. Tabi! Oo. Pag- Pati ngayon, Ben, ang alam ko, no contact na ang apprehension ngayon. Tama. Di ba, kukunin mo na lang siguro yung plate number, ilista mo kung anong violation niya, automatic na yun. Padalhan nyo kagad ng citation. Ganun kami sa Amerika di ba, Ben? Oo. Oh, di ba? Alam ko nung ako'y nasa LA. Oh, yun, oh. Legazpi Kita mo? Albay. Hindi, ikaw, ano ka, tumagal kami sa Amerika. Talking about it, Lex. Yeah. Ako, nadali na ako sa LA mismo, sa Los Angeles. Madali yun. Basta na lang dumating yung ticket na sinasabing ikay nag-illegally park. Hindi mo na pwede makakontest pero pinakitaan ka ng picture. Pati ebidensya na yun. Ebidensya. Ang pupuntahan mo na lamang, ang korte. Yeah. Pipili ka. Do you want to pay in dollars or gusto mo ano tawag nito? Public service o maglilinis ka, community service. Maglilinis ka ng damo dyan, mga dumi-dumi dyan sa kalye. Yan ang dapat gawin natin dito sa Pilipinas para hindi na tumagal. Tama. Ayun, dito naman tayo. Mga batang naglalaro ho sa ilog. Naku po. Naku. Ito yung Ben natin kita mo na tumatumbling. Ha? Naku po, Ay, delikado naku, yung mga chikiting na yan, ha? Saan ba to? Panoorin natin, ha? Umiinit ng panahon. Kaaya-aya na ang magtampisaw at maligo sa magagandang resort at beaches. Pero sa Estrella Bridge boundary na Malabon at Navotas, ibang trip na mga kabataan nakakaalarma. Naaktuhan ng Kilos Pronto mga batang ito habang isa-isang tumatalon sa tulay diretso sa Navotas River. Walang takot at mistulang laro lamang sa kanila ang kanilang ginagawa. Sapul din ng aming kamera habang nagba-backflip sila sa isang nakatenggang bangka. Pampawi nila ng init ang ilog kasama na ang mga naglutangang mga basura. Sa delikado nilang gawain, walang sumusuway sa kanila. May police station man na abot tanaw ang tulay, wala naman nagbabantay. Mga bossing, awatin nyo na ang mga chikiting sa delikado nilang trip. Kilos Pronto, huwag nyo nang antayin, lamunin sila ng ilog bago kayo umaksyon.
Naku, hindi naman ho natin may iwasan yan, Ben. Mga bata talaga ay very adventurous. Tayo Oo, naman, tama. ginagawa natin. Ay, Pero naging dati, bata. baldi-baldi lang ginagamit natin. Pero ito, naku po, tulay ang ginagamit to ninyo. Baka pagbaba ninyo, para ko kayo si ano pangalan si tumalon sa San Juanico Bridge? Ay, Kilala mo yun? si artista. Artista yun eh. Oy. O kita mo, medyo Dante Barona. Ano O yun, nangyari? no? Ang Bandado galing na. nitong millennial. Alam niyo yung Dante Barona. Jesus Mario Jose. Sana po, yung mga magulang yan, ha? Delikado yun. Okay. Pero Lex, kung minsan titingnan mo, parang may kunting problema rin tayo sa syudad. Ano? Ako kasi naniniwala na kulang na talaga sa recreation center. Yun, yung tama. mga lugar na kung saan paglaruan ng mga bata. Kaya kung ano-anong nakikita nila, pati man naman imbornal nilalaro. Pag umulan, kanal, Yes. doon naliligo. Ito naman, nakita ang Pasig River. Sabi na siguro, tag-init na. Kaya ayun, kung ano-anong pinagagawa. Pero ikaw, yun Lex. nga. Ang sa akin lang, okay ho yung maglaro kayo sa lansangan, pero with care. May konting ingat po. Siguro, bantayan rin pang ating mga magulang. Kung sobra na ho yung very adventurous na po yung mga anak, pagsabihan nyo ho, para wala ho madisgrasya. Yun lang naman ho sa atin dito. Isang bagay lang, Rex, para ito ay constructive to. Ano? Lumalaki ang populasyon ng Metro Manila. Yun. Pagkatapos, paglaki ng populasyon, yung sinasabing mga kabataan natin, wala na silang mapaglaruan, maglibangan. Kaya yun ang sinasabing. Yan, isa yun. Yeah. Pero, ang problema, pag lumalaking populasyon, medyo kasi, planuhin natin. Huwag tayong gawa ng gawa. Pag pumapatak ang ulan, ibang klase. Okay. Okay na. Bigyan Tahan na, natin. tahan na. Tahan na. Yung tatay siguro wala, kaya umiiyak yun. Ayun. Okay. Yung parent, responsible parenthood. Ayun. Yun, yan ang Okay. importante. Okay, mga ka-KP, dito naman tayo. No? Ito yung car investment scam series. Patuloy ho natin, tinututukan ho to. Ito ho, mga biktima ng modus. Pagkakataong ito, 6 na sasakyan. Nakapangalan sa kanya ang nasangkot dito. Pero mas maganda siguro panoorin nyo dahil serious ho to rito sa Kilos Ponto. Ito ho. Sa unang tingin, akalain mo ang mga sasakyang ito pagmamay-ari lamang ng mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI Cavite. Ngunit kung mapapakinggan lamang ng lahat ang mga reklamo ng taong dumudulog sa naturang opisina, abay sangkot pa lamang ito sa tinatawag na car rental investment scam. Si Mercy, hindi niya tunay na pangalan, hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi 6 na sasakyan na nakapangalan sa kanya at sa kanyang asawa ang naipasok sa modus nito. Ang nakapangalan po sa akin, 4 po, tapos 2 po sa asawa ko. Yung sa akin, FG Cruiser, Montero, Chevrolet, 2 po. Yung iba po hindi ko na po matandaan eh. Tahasang ginamit raw ng mga kawatan ang pangalan ni Mercy at ng kanyang mister upang maipalabas ang 6 na sasakyan. Ang kapalit, halagang 100,000 piso bawat isa. Kataon kasi na tambay po yung asawa ko. Tapos po, bibigyan nila kami ng 100,000 sa isang unit. Tapos yung iba, kung malaking unit, mas malaki pa. Pero ang usapan, sila po yung magpapatuloy ng monthly kasi hindi po namin kaya yun. At ang inaasahang pera, naging bato pa. Nang maibigay raw kasi ang paunang bayad matapos sunod-sunod na maipalabas ang 6 na sasakyan, tumalbog daw ang tseke at parang bulang naglaho na ang mga ahenteng kausap ni Mercy kasama ang naturang mga sasakyan. At nang sandaling mapabalita na naka-impound sa Cavite at Laguna na nagmistulang parking lot na sa sobrang dami, lakas loob na nagbakasakali si Mercy upang biripikahin ang kanyang mga sasakyan. Ngunit bigo siyang masilayang muli ang mga ito. Ayon kay Senior Police Officer 3 Tom Bataro Jr. ng PNP Highway Patrol Group, HPG Region 4A, at ang umahawak sa naturang kaso, nagbunsod daw ang pagkakakumpiska ng mga naturang sasakyan sa isirgawa nilang operasyon. January 26, nagkaroon tayo ng anti-carnapping operation and enforcement of Republic Act 4136 bilang Transportation and Traffic Code sa part ng Cavite, areas of Cavite. Wherein nung nagkaroon ng operation na ganyan, nasita natin yung napakaraming sasakyan na walang mga kaukulang dokumento. Doon na lang natin nalaman afterward na yung palang mga sasakyan na yun at mga pinagsanla ng grupo nito sa part ng Cavite.
At nung trinace natin yung mga backgrounds ng sasakyan na yun, lumalabas na mga nirentahan lang pala yun sa part ng Bulacan. At wala silang kamalay-malay, yung mga registered owners, na pinagsasanla na ng grupo yung sasakyan nila. Unti-unti nang nabibisto ang modus ng mga kawatang ito. At si Mercy, isa lang sa mga nalokot na gamit sa pagkakasakatuparan ng kanilang mga plano. Sa ngayon, ang hangad na lamang ni Mercy, Sana maibalik yung mga unit namin kasi inaanuhan po kami ng bangko eh. Kami po yung nakakawawa, yung kakasuhan po kami kasi katulad sa akin, nagbigay ako ng cheque at saka yung asawa ko, kawawa naman po kami kasi hindi naman talaga namin alam na ganun po yung sitwasyon na mangyayari. sa susunod na linggo, pakatutukan sa Kilos Pronto ang paglalantad namin sa katauhan ng mga dorobo. At kung papaanong nagawa nilang mabilog ang ulo ng halos libu-libong mga Pilipino. Patuloy ho natin like sinututukan to, ano? Kasi sabi nga natin, nag-umpisa to sa Rentangay. Yeah. Okay? Nag-umpisa tayo ng 2003, refresher lang to, ano? And pagdating ho ng 2006, lumagana 2008, hanggang kasalukuyan sige pa rin. Oo. Alam naman natin, Lex, dito na marami na nabibiktima rito, tapos nag-evolve na to sa investment scam. Pero Lex, alam mo, lagi kong sinasabing, laging merong involved dito kasi ng casino financier. Ayun. Pag pinarenta mo to, Kasinong sinasabi mo, yes, Oo. merong iba naman kinukuha pagkatapos pinatutubos. Ako naman, ibang hinala ko. Ang alam ko, meron pong isang spotter dyan sa bangko. Ayun. Pasensya po sa mga may-ari ho ng mga bangko. I-check nyo rin po within your mga tauhan ho ninyo. Kaya ho nagkakaroon po ng idea, yung sindikato na yan, dahil alam nila na hinuhulugan pa, may nag-loan ho dyan, may nag-car loan ho dyan, iniispatan ho nila. O ito, subukan mong kausapin. Yun. Pag pumayag ho sila magparent na kanilang pong sasakyan, sigurado sasabihin, kukunin ko yan, 100,000, babayaran kita monthly. Sigurado meron pong papatos ho niyan. Pero, nandyan po yung sasakyan ninyo. Pero, wag ka. Magugulat ka na lang mo, hindi na ho may babalik ko inyong sasakyan. Ang problema mo, ikaw na may-ari, ikaw nag-loan, ikaw ang hahabulin po ng bangko. Tama. Dahil, meron ho kayong kontratang pinag-usapan dito ng bangko. So, bangko and the lend, nung nag-utang, nangutang. Pero yung pong nagnakaw ng sasakyan, hindi po siyang hahabulin. Exactly. Tama ba ako? Tama. Ay, at yung iba naman marurunong, dinedeklara ko minsan na sinasabing nakaarnap kahit Yun. hindi totoo. Tama. Hindi sila papatusin ng ng bangko. Sabihin nila, wala, babayaran mo pa rin yung arrears mo doon o yung utang mo sa bangko. Yun. At least alam na ho ninyo para hindi ho kayo mabiktima. Diretso pa rin mo tayo sa Kilos Prontong pag-aaksyon. Mga residente ho ng Taguig City nagre-reklamo. Street lights daw ho nila, dyan ho sa kanila pong barangay, may palyado kapag gabi. Kaya marami daw ho mga nangyayari pong mga krimen. Panuorin natin. Sa kaba ng Cucumber Street, Barangay Malugay, Taguig City. Agaw pansin ang kalsadang ito dahil sa tintinang kadiliman. Ang mga streetlights, palyado. Kaya naman, ang ilang motorista, hindi may wasang mangamba. Ayon kay Mang Tony, isang tricycle driver, 5 buwan na raw nilang hindi nasisilayan ang liwanag. Ito po bang lugar na to matagal nang walang ilaw? Mga 4 to 5 months po. Nagsimula raw ito nang masirang streetlights sa lugar dahil sa landslide. Ang labis pa nila yung kinatatakot, minsan na rin daw may nangyaring krimen sa lugar. Na ang mga sangkot, riding in tandem. Kaya naman ang kanilang hiling sa lokal na pamalaan ng Taguig City, aksyonan ang problema. Mas maganda siguro kung malagyan ng ilaw yan. Naku Ben, importante talagang ilaw Diyan po sa Taguig City Pero nakausap ho ng ating pong team, ito pong si Councilor Edwin Jojo Eron. At sabi ho niya, ito po yung ikalawang distrito ng Taguig. Sabi niya, meron naman daw silang ginawa ho diyang pailaw sa lugar. Yung nga lang, ang sinasabi ho nila, meron daw ilang pong mga kababayan ho natin na nagnanakaw ng kuryente. Yan ang problema. So ang ginawa ho nila, tinigil ho nila yung daloy ng kuryente ho dyan. No. So kaya, ang mga kababayan natin na imbes na maglakad ho dyan sa lugar na natatakot na. Siguro, gawin siguro ninyo, sir, double purpose. Ilawan, maglagay ka ng bantay para hindi manakaw yung kuryente.
Yun naman daw plano ni Councilor Eron na gagawa sila ng paraan. Anong ibig sabihin nun? Talang ninanakaw yung kable ng kuryente. Hindi, yung mismong kuryente talaga, source. Nagtatap sila. Ganun ba? Oo, matindi ngayon. Oo. Ba't di pa sila natutos-tos na? Ay, Parang mga ganun eksperto yun, mga eksperto. Ayun, no? Ang tawag dyan, mga jumper. Sila boy kuryente yan. Ha? Mga boy kuryente. Sige, may panahon rin kayo, makuryente kayo Sana dyan. makuryente at Yun. matusta Pero rin. gagawin ng paraan, ha? Yung po mga nagrereklamo, asahan nyo po si Councilor Edwin Eron, gagawa daw ng solusyon po dyan. Pag wala, markado na yung pangalan ni Councilor. Naku. Sigurado yan. Naku, Ha? takot ako dyan. Yun. Okay, diretso na naman tayo ngayon. Eto, diary ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, parang pang telenovela. Ang kanyang pagharap sa Senado sa Lunes. Alin doon sa kwentong totoo, kwentong kutsero. Posibleng ginagamit daw si Las Cañas ng dilawan para makapagkaso sa International Court laban kay Pangulong Duterte. Tanong ko, Ben, bakit siya nagkaroon ngayon pa lang ng diary? So, ibig sabihin, nung siya po ay lumutang dyan po sa Senado, way back October po yun, 2016, that was last year, wala namang siyang dalang diary. Tama. Bakit merong diary kagad? Sa umpisa Biglang magic. Sa umpisa pa lang, Lex, oh. itong kolokoy na to sinungaling na Dahil sinasabi niya, deny siya ng deny noon. Yan ang suot niya nung unang Nakapulis, pagsabi niya. Nakapulis pa siya. Naku. Ngayon, sinasabi niya, hindi totoo sinasabi nitong si Matubato. Ngayon, hindi raw totoo ang kanyang sinasabi at kanyang yung sinabi kamakailan, kaharap yung mga sinasabing mga abogado, ay totoo. Totoo na. Nako, hindi naman maintindihan dito talaga. O ito, pakinggan nun natin ang mga komento ng ating po mga ka-KP. Sabi ni John Ardiliana, ang tanong po dyan kailan ginawa yung diary? Parang, biruin mo si John. Alam Journal. Alam niya kung anong iniisip Magaling ko. to. Galing mo talaga. Ang sabi pa niya, pakitingnan yung ink ng pen, mukhang sariwa pa. Okay to. Naku po. Magaling to. Magaling ka. Mukhang Si- expert to, ha? Expert to. Si Chan Dollar. Panggulo lang yan. Alam mo naman, mga dilawan, gagawin lahat ang mapabagsak lang ang administrasyon. Sarap sila sa, sarap isa lang sa gera. Ang mga abnoy na to. Kasi di titigil hanggat di mananalo. Ayun. Si Mel Bon. Ha? Ano ang akala nila sa mga taong bayan? Tang-GA? Naku. Wala nang maniniwala sa kanila. Sa ilang pirasong papel, matatanggal nila ang Pangulo na binoto ng bayan? No way! Ayun sabi ang mga witness nila ay puro mga sinungaling katulad ng mga amo nilang dilaw. Naku, yun. Walang sala yan, ha? Oo, wala Si yan. Zap Roscal. Last tayo. Consult the expert para malaman kung kailan nagawa ang journal na Alam mo, yan. magagaling yung ating mga si Zaf, puro mga Amerikano mga pangalan. Oo, kaya nga kung- nag-aral sa criminology ito, ha? Kaya kung nanonood sa atin ng mga dilawan, makinig kayo, hindi nyo basta-basta nalulokong taong bayan. Mas magaling mag-analisa Oo. Nakikita mo yung kalang estilo ng pagsagot doon sa sinasabi. Ito yung metro ng sinasabing emosyon. Malalaman mo kung sino yung nagagalit, malalaman mo kung sino malalim mag-analisa, pero hindi ubra yung sinasabing kalokohan. Totoo. Alam mo, maganda pa niyan, Ben. Subukan mo. Ito, pointers po sa mga senador. Yung 10 senador na gustong magpalutang dyan kay Ito ang diary. Ito ang papel. Mr. Las Cañas. Gayahin nyo nga ho ninyo yan. Baka may ibang gumawa di ba? Pag hindi ho niya nagaya, naku po, may nagturo sa kanya. Para, Tama ka talaga. Muntik na ako magano Easy muna. Sige, Ito para, okay, meron ka pa. Pero para Okay. sa akin, itong sasabihin natin. Ito ngayon, kayo sa Senado, lalo na doon sa 10 senador, binabastardo ang sinasabing institusyon ng Senado dahil kung sino-sinong pumupunta, dinadala ng isang asong ulol, pagkatapos ayun, ito ngayon nagsasalita na parang hindi nyo nalaman. Pagbabastardo, ibig sabihin, under oath ka nang nauna. Yeah. Nagsabi ka ng totoo, ngayon bigla ka nagbago, tapos sasabihin tong asong ulol, hindi kasi, naisip niya na, kasi malapit na mamatay. Bakit hindi mo, mauna ka na. Kasi nag-isip na, pati ang Diyos ginamit pa. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, if I may quote him, sabi nga niya, ayaw na ho niyang gawin ng Senado na parang Yan. Bureau of Investigation. Puro na lang imbestiga. Meron ba ho kayong batas na... tumilapon tuloy na si Ren Sige. Ballpen ko dahil sa... Meron na ba kayong mga batas na napanday dyan sa Senado? Puro na lang kayo imbestiga. Tama! Ano ba? Wala na silang magawa. Napapagod na ho ang taong bayan sa kakaimbestiga ninyo.
Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Talaga naman hong nakakagalit po ang kasong binusisi ngayon po ng Kilos Pronto Crime Desk. Biruin nyo, 3 minor de edad na palaho ang minolestya ng sarili nilang tiyuhin. Anong pumasok po sa kokote ng naturang lalaki? Yan po ang aming pong binusisi. Panoorin natin. Mga kamay na gagabay at aakay, matibay na katuwang ng ating mga nanay na pwede nating kapitan sa oras ng pangangailangan. Yan ang tungkuling inaasahan sa ating mga ama, kuya, mga ninong o di kaya'y mga tiyuhin na pwedeng tumayo bilang pangalawang magulang. Pero paano na lamang kung ang mga kamay na ito mismo ang maghahatid sa atin sa kapahamakan? Yan ang sinapit na 5 taong gulang na si Angel, hindi niya tunay na pangalan, sa mga kamay ng 36 anyos niyang tiyuhin na si Crisanto Mendez. Wala sa isip ko talaga na magagawa niya sa anak ko yun. Pero bukod sa sinapit ng anak, nagulantang din ang nanay ni Angel, pati na rin ang kanilang pamilya, nang malaman kung paano na bisto ang kahayupan ni Crisanto. Ang dami niya na palang batang binibiktima dito. Hindi na lang, kung pwede naman siyang manligaw na lang ng ibang babae, bakit pati mga bata? Bukod kasi kay Angel, dumaan din sa mga kamay ni Crisanto ang 2 pa nitong pinsan na itatago natin sa pangalang Joy at May na parehong 8 taong gulang. Alas 4 ng madaling araw, pinasok niya po yung nakawawang biktima. Pinasok niya po yung kanyang kamay. Nagising po itong kawawang biktima at nanlaban na po sa suspect. Nakapalag po siya at at the same time nakabangon siya. Tapos nagtatakbo na po siya ulit. Nagtago na po siya sa suspect. Gagawin ba yun ng isang matinong tao? Dagdag pa ng nanay ni Angel, tila ba hindi na natuto si Crisanto sa kanyang mga kalokohan? Minsan na kasing nakulong si Crisanto sa kasong rape. Nakalabas po siya dahil parolado po siya. Nung nakalabas na siya, tumira po siya doon sa compound kung saan yun nga, yung mga kamag-anak niya, yung mga nabiktima niya ulit. At ang unang biktima na ginahasa ni Crisanto, ang kanyang pinsang buo, na nanay naman ng bago niyang biktima na si Joy. Tumangking humarap at magsalita sa aming kamera ang nanay ni Joy, pero ayon sa pinsan nitong si Isabel, Siyempre, mas masakit sa kanya kasi biktima na siya. Inulit pa sa anak niya. Alerto naman yung ating mga barangay officials. Lumapit muna po sila doon sa barangay, and then ang barangay ngayon nakipag-coordinate dito sa ating istasyon, at ito po ay nahuli po natin yung suspect. Dahil nga po itong ating batas na RA 8353, ayun ang sinasabi na kahit anong object na ipinasok sa ari or private part ng isang victim na bata ay considered as rape na po siya. Ang statement ng bata, ipinasok kasi yung daliri nung suspect sa ari niya. Kaya kinonsidered yun na rape ng ating piskal. sa puntong ito, sinigurado ng pulisya na wala ng pangatlong pagkakataon si Crisanto. Ngayon, rehas na lamang ang pwedeng maabot at mahimas ng kanyang mga kamay. Binigyan ka ng pagkakataon na makalaya. Inulit niya ulit. Siya na siguro pumipili na rin ng kalalagyan niya. Dito naman po tayo sa issue gabi-gabi mo nating naaktuhan. Mga pedestrian po, lakas loob pong nakipagpatintero sa mga sasakyan. Makatawid lamang. Ito po'y banda ho to ng sa circle ho to. Kaya elliptical road. Oo, elliptical road. Panurin natin. Ako po. Elliptical road sa lungsod ng Quezon, dagsa mga sasakyan, kaliwat kanan ang arangkada ng mga motorista. Kaya naman, ang pagtawid ng pedestrian, malapit sa disgrasya. Pero ang grupo ng kabataang nasa po ng aming kamera, matatapang. Nakipagpatintero kay kamatayan. Prenteng-prente sa kanilang pagtawid na tila galing pa sila sa pakipag-date. Habang ang dalawang magpartner, ginawang luneta ang circle.
tinalo ang makalumang pakipag-date. Holding hands while crossing, delikado yan. Mga ihat iho, may underpass na ginawa ang lokal na pamahalaan ng QC para gamitin nyo at pakinabangan. Mga traffic enforcers sa lugar, bakit nyo ito hinahayaan? Kilos pronto, bantayan nyo ang lansangan para aksidente maiwasan. Alam mo, Lex, hindi ko pwedeng masisi yung mga tao nakipagpatentero sa elliptical road. Kasi maraming proposal na dyan, kung nakikinig sana sa ating sa circle, ayaw nila magpalagay ng footbridge. Yeah. Kasi nakakasira daw ng sinasabing tanawin, ng view. Di bali, maraming mamatay, basta't ma-preserve yung view. Mga potok sa buho kayo. Pero meron naman yatang ginawa ang local government po ng underpass. Pero hindi sapat lahat. Oo, hindi nga. Kulang Dahil yung kabila, wala naman eh. Ito ay diretso sa City Hall. Oh. So, ang gagawin ho, yung mga nandun sa opposite side, ang gagawin nila, talagang tatawid at tatawid doon Tsaka sila. Lex, isipin mo, elliptical road, meron kang sinasabing North Avenue, East Avenue, Yes, may ang dami. Visayas Avenue, may circle ka, meron kang andami dyan. Oo. Mabuti sana kung bawat meron mga underpass. Yeah. Wala eh. Wala, kulang. Kaya makikipagpatentero. Sino ba dapat mag-decide doon yan? Para ma-maintain yung kagandahan ng ating pong Quezon Memorial area. Pagkaalam ko, may management ng circle, Memorial Circle, tama. na ayaw nilang masira yung tanawin. Kaya lang, kung pwede naman sila mga transparent, yung mga sinasabing footbridge, Tama. na hindi masyado See-through. see-through lang, See-through. na hindi nakakasira, nakikita mo pa rin yung mga yung tanawin. Kaysa naman ilagay mo sa alanganin yung mga tao. Kaya napipilitan sila. Maraming namamatay na dyan. Totoo. Tinatamaan. Kaya siguro pag-isipan, pag-aralan po ng local government po ng Quezon City. Sir, try nyo lang ho. Baka pwede hong magawa ng paraan po dyan. Nagawa ng footbridge. Okay, eto naman mga KP, mga istorya, lagi naming sinasabi sa inyo, kabahagi huto, na ito'y magbibigay sa inyo ng kaalaman o di naman kaya pag-asa kung kayo ho'y may karamdaman ng kapareho nito, lalo-lalo na doon sa mga taong palipat-lipat na sa ospital kasi may problema siya eh. Inakala niyang siya'y mamamatay na, nagkaroon ng nervous, pero tingnan nyo lang eto, gumamit ho ng herbal supplement. Again, hindi ho to gamot at hindi pwedeng ipagpalit sa gamot, pero ba't ganito? Yan ang magandang tanong, panoorin. Ang nangyari noong panahon ng 2008, sumakit yung dito ko, yung left and right stomach. Nagpasama ako sa brother ko, dinala niya ako sa PGH. Diagnose ng doktor sa akin, meron daw pala akong polycystic kidney disease. Isang beses, sinubukan kong uminom ng King's Herbal. Mga 2 to 3 months, nagbabago yung result ng laboratory ko, sa creatinine ko nga. Kaya ang nangyari, tinuloy-tuloy ko yung inom. Tapos from that time, every month, nagpapalaboratory ako. Hindi na yun mataas. Dati yung score ng creatinine ko umabot na 500. Ngayon, ang mga score na lang, mga na 100, 120. Sabi ng doktor, nung nalaman niya yung findings, pinaghahanda niya ako ng 1 million pesos eh. Kasi daw para sa kidney transplant. Magmula pa noong 2008 hanggang ngayon, wala naman eh. So, ibig sabihin, nagkaroon ng magandang resulta, di ba? Okay, dito tayo sa ating pong update sa mga dinudulog kong problema sa ating pong programang Kilos Pronto. Sa mga personal na reklamong inilapit sa atin dito sa Kilos Pronto, kailangan pong masolvo yan. Lumapit po sa atin si Fernando Monderin noong February 16, taong kasulukuyan para po humingi ng tulong na mapauwi po ang kanya pong anak na si Noemi Monderin. Siya po'y OFW po mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito yung kasong binubugbog daw siya ng kanya pong amo at pilit na pinagtatrabaho. Ako po. Pero at ngayon, nakauwi na ho si Noemi. Ito, 3, 2, 1. Ito na po, Magic. Kasama na ho natin si Noemi at ang kanya pong tatay na si Mang Fernando.
Unahin siguro si Noemi, siyempre. Excited do kaming marinig ang boses ni Noemi. Noemi, kumusta na at nakauwi ka na? Magandang po. Ayos naman po ako ngayon. Ayun. Sino ba yung amo mo? Bakit ba inaano ka, binubugbog ka? Bali po kasi nung una po, okay po yung amo kong lalaki. Mabait naman po siya. Pero po nag-start po nung nagkasakit po ako. Una po kasi namaga po yung pa ko. Tapos next po yung nanghina na po talaga ako. Oo. Yung siguro po yung amo kong babae kasi maldita po siya. Ay, ganun. Opo. Nagsumbong po siguro ng iba dun sa amo kong lalaki. Yung amo kong lalaki naman po, nag-iba yung pong ugali. Kaya po nung pong nagkasakit po ako, nangihina, yung po pilit po akong magtrabaho na kahit may sakit, hindi po ako tumayo nun kasi hindi ko po kayang tumayo. Yun po, tinadyakan po ako ng amo kong lalaki. Pero ilang taon ka na dun sa nagtatrabaho sa kanila? 1 year po. 1 year pa lang. Opo. Pero dati, mabait sila. Yung pong amo kong Nung lalaki malakas-lakas ka pa noon. Opo. Kung biglang nagbagong anyo nila, no? Opo. Pero yung sweldo ba nakuha mo ba? Ano? Binigay po, pero Binigay po yung plane ticket po, doon po nila kinuha lahat. Doon na kinuha. Opo. Pero ang Importante masaya yun. importante doon. Nakauwi po ng ligtas. Tanong natin si tatay. Tay, lang dinulog mo sa Kilos Pronto, ito ho, may solusyon kagad. Ano masasabi ho ninyo? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa programa sa Kilos Pronto sa pagkakawi ng aking anak at nakawi siya ng ligtas. At sa lahat po ng staff ng Kilos Pronto, nagpapasalamat po ako sa inyo at walang nangyari dito sa aking anak. Ngayon po masaya na po kami. Very Lahat, good. nakamove-on na po. Uy, sa mga tumulong mo sa atin, yung OWA, POEA, Sa baka pwede POEA hunin pala, ko sa nagpapasalamat po kami sa ng POEA at saka sa OWA po sa pagkawi ng aking anak. Maraming salamat po. Ayun. Ay, ikaw, ang laging tanong namin dito, ikaw ba, Noemi, babalik ka pa ba? Hindi na po, sir. What about sa ibang bansa? Ayaw mo na rin? Hindi na rin. Dito na lang po sa... Sigurado, di ka napapayagan ng tatay. Ayaw ko na po, Pero dito na lang sa tabi na. pasalamat po kasi ako. Sige. Nagpapasalamat po kasi ako sa, una po sa Panginoon, Panginoon sa Diyos. paggabay po niya sa akin na nag-iisa po ako sa ibang bansa. Palawa po dito po sa Kilos Pronto, sa mga staff po, sa agara ko pong pag-uwi ng Pinas, na ligtas po. Tapos sa OWA po, tsaka sa POAA po na nag-process po ng requirements, papeles para po makauwi ng ligtas. Okay. Noemi at sir, thank you so much. Maraming salamat din po, Sir sa Ben, pagtitiwala. Sir Alex, sa pagtulong niyo po sa amin. Okay, thank you rin sa pagtitiwala ho ninyo sa Kilos Pronto. Sana po marami po kayo matulong kagaya namin sa lahat ng oras po. Thank you rin. Salamat po, sir. Okay, Ben. Dito sa Kilos Pronto, yung mga karamdaman ho ng ibang mga kababayan ho natin na nabigyan ho ng lunas, pinakikita ho natin. Baka sa kanilang istorya, ito ho'y ma-discover nyo rin kung anong kanilang ginawa. Eto ho, psoriasis ho ang istorya. Gumamit lang ho ng Kilos. Panoorin. Meron akong asthma at vertigo. Pag inaatake ako ng asthma, talagang hirap sa paghinga. Sa vertigo naman, hilong-hilo ako, hindi ako makalakad. May nagrekomenda sa akin, nanay ko, na painumin ako ng King Herbal. Sinubukan ko hanggang sa napatunayan ko na malaki ang naitutulong ng King Herbal sa katawan. Lalo na sa akin, mataba pa ako. Pag hinika ako at uminom ako ng King Herbal, miracle. Kasi nawawala kagad ang hika ko, nawala din yung vertigo ko. Tinuloy-tuloy ko ang pag-inom ng King Herbal. Hindi na ako sinusumpong, hindi na rin ako inatake ng vertigo. At nagbabalik po ang Kilos Pronto bago tayo mag-weekend at magpahinga. Abay, bibigyan muna ho namin kayo ng mga tips o idea kung saan po pwedeng pumunta. Baka swakto sa inyo pong panlasa, panoorin po natin ang tampok naming restaurant ngayong gabi.
Sa mga ka-KP natin na mahilig sa adventure at food trip, sakaling magawi kayo sa probinsya ng Bataan, patok na kainan dyan ang Joyous Tangway Grill and Restaurant sa Balanga City. Why Tangway? Because Tangway is the Filipino term of the peninsula because Bataan is surrounded by water. Kung hanap mo'y panlasang Pinoy, tampok dyan ang mura at katakam-takam nilang 1 kilong crispy pata, adobong alimango, pasta balagenya, sinigang na manok sa ayo, at syempre ang panghimagas na suman with coco dip and ripe mango. Kung mas tipo naman ninyo ang international dishes, abay meron din silang mga Japanese at Italian food. Ang sarap naman, swak sa pamilya at sa magbabarkada. Okay, Lex, eto ng portion dito na kung saan nakikita natin yung mga pasaway, kolokoy, or talagang mga sabihin ng payaso sa lansangan. Ito ho, nakita ho namin sa Kilos Pronto, kalokohan sa Pulse Video. Panoorin. Sa kaba ng Ross Boulevard sa lungsod ng Maynila, agaw pansin ang isang kuliglig na ito na puno ng karga ng kanilang panindang kamote. Pero bukod sa kamote, meron pa palang sakay na tao sa ibabaw. Ang kolokoy na sakay, prenting-prente sa kanyang pagkakaupo sa mga kahon ng kamote. Ang bagets na sakay sa ibabaw ng mga kamote, todo alalay pa sa kanilang mga i-deliver. At wala siyang pakialam na maari siyang mahulog sa kanyang kinalalagyan. Ang tsuper naman ng kuliglig walang pakialam at tuloy lamang sa kanyang pag-arangkada. Hoy, hoy, hoy mga kengkoy! Hindi nyo ba alam na maaring tumaob ang inyong pinagkakargahan na kuliglig dahil sa bigat na inyong kargang kamote? At yung sakay ninyo naman na binatilo sa ibabaw, iho, galingan mo sa pagkapit. Baka sa susunod, sa lapag ka na pulutin ang kengkoy nyo. Okay, eto ng huling sala natin like sa issue na mainit ngayong Lunes na darating, ha? Okay? Diary ni retired SPO3 Arturo Las Cañas parang pang telenovela sa kanyang pagharap sa Senado sa Lunes. Etong pagpipiliin yung mga KP. Alin sa kwento ang totoo? Yung nauna o itong kwentong kutserong huli kasi nauna under oath yun. Yeah. Posibleng ginagamit daw si Las Cañas Lex ng dilawan para makapagkaso sa International Court laban kay President Duterte. Okay, si Edsel Dante, ito pong sabi ho niya, ang maniniwala ay mga pro-drugs at pro-crimes. Hate to say this, mga yellow, yun ho. Ayun, okay. Medyo matindi sinabi ho. Ito naman si Alan Miano. Laskana. Laskana. Huli ka na. Kung sa una ay nagsinungaling ka, o nagsinungaling ka na, lahat na sinabi mo niya ay puro kasinungalingan. Real talk! Yun. Si Rolly Handoga, bumaliktad na yan, sir. Paniwalaan pa ba yan? Yung maniniwala dyan, baliktad din yung utak. Sabi ni Maria Lourdes Castranuevo, no credibility at all. Just like Matubato. Si Melanie Makilia, nako, taong bayan ang makakalaban nila. Ha ha ha. Ako, Lex, talaga, nalilito ako rito eh. Yeah. Kasi unang-una, iniharap mo to, parang ito ang nagiging parang mitya na kung saan parang pinapalabas ng mga dilaw na ayaw nilang, kung maaari, maglabas sila ng labas ng template. Itong si Matubato at itong si Las Cañas, kabahagi ng sinasabing template o formula or blueprint nila para magkaroon ng kalituhan. Para magkaroon hindi lang ng kalituhan, alang katiyakan ng mga tao na mauwi sa, baka isip nila magkaroon ng kaguluhan. Or divisiveness. Yes. Kaya ito naman ang Senado, tama si Senator Pampilo Lacson sinasabi, ano ba to? Puro imbestiga. Gumagawa ng batas. In aid of legislation ba to? Or in aid of ewan natin. Or publicity or publication or in aid of ewan natin kung ano Kaya gusto nga tama nga yung ginawa ni Senador Gordon na
gawin na niya yung kanyang report doon sa kanyang komite dahil hindi bagong committee ho to public order naman po to sa Lunes. Yung dati yung committee ho ni yung Committee on Justice. Sabi niya, walang kasalanan dito si President Duterte. Kaya sabi niya, ayaw ko nang pansinin niya. Kaya nga, yun ang sinasabi, like say, whatever it takes. Anong ibig sabihin ng whatever it takes? Ito ang sinasabing, sa anumang paraan, paano namin gagawin? Gagawin namin, ito lang, maisakto para namin yung sinasabing balaki namin at ito'y magtagumpay yung sinasabing template na sinusubukan namin dahil nalilito sila. Kaya lahat, pati Senado, ginagamit sa template ng Dilawan. Yun ang take ko, Lex, ha? Ikaw, Ito, may last pa akong take. Kay SPO3 Las Cañas, may 2 araw ka pa. Pag nilayan mo, Kwaresma na ngayon, huwag mo nang dagdagang kasalanan mo. Mag-usap kayo ng pamilya ninyo kung tama ba yung gagawin mo sa Lunes. Isipin mo lang, yung totoo lang. Kung nagsinungaling ka na nung una, wag mo nang ulitin. Pagbalik mo sa Lunes, sabihin mo, sorry po, nagsinungaling po ako nung sa Senado. Okay? Pag ginawa naman yun, Lex, lalo magkagulo. Hindi, yung nagsinungaling sa doon, kasama niya mga lawyer. Oo, ngayon, lalong malilito yung mga tao. Basta sabihin mo lang katotohanan. Sabagay. Period. Ayun. Okay. Patuloy tutukan ang Kilos Pronto, mga ka-KP. At kung kayo po ay may mga sumbong, kayo po'y inapi, inalipusta, inabuso, may sumbungan ako kayo ng bayan dito po sa PTV, ang Kilos Pronto. See you Monday. Nako, higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!